Life After Prison. By Silence You. Kabanata 2501-2510. Naibsan ni Severin ang kanyang pag-aalala nang marinig niya ang tugon ni Woolrich. Hindi naman sa ayaw niyang dalhin si Woolrich at ang iba pa sa lihim na kaharian. Ngunit ang mga puwang upang makapasok sa lihim na kaharian ay masyadong mahalaga. Tanging ang mga elder ng sekta at mga saintmen lamang ang maaaring manatili doon ng matagal. Ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa loob ng lihim na kaharian ay mas siksik kaysa sa labas, at ito ang tunay na nakatagong pamana ng isang sekta. Maaari lamang niyang dalhin si Diane at ang mga kababaihan dahil siya ay naging disipulo ni Adrian. Natuwa si Severin dahil sa elder at sa iba pa na napakamaalalahanin. Humarap si Severin kay Amethyst at ngumiti. Iniisip ko kung saan kukultubaran ng mga kaibigan ko si Amethyst. Si Amethyst, kahit medyo hindi pa sanay na biglang maging junior ni Severin, ay tumango at agad na tinawag ang mapa ng sect. Itinuro niya ang ilang lumulutang na isla malapit sa unang bundok sa mapa, at masiglang sinabi. Tingnan mo ang mga lumulutang na islang ito. Sila ang pinakamagandang tirahan sa ating sagradong lupain, tanging ang mga pangunahing disipulo lamang ang maaaring makapasok sa mga lugar na ito. Mayroon pang isang lumulutang na isla na natitira. Aayusin ko ang paglinang ng iyong mga kaibigan dito. Pagkatapos magsalita ni Amethyst, ikinumpas niya ang kanyang kamay upang magpalabas ng ilang banal na liwanag. Lumaki ang lumulutang na isla na walang nakatira sa harap ng lahat, at ang kapaligiran sa loob ng isla ay ipinakita mismo sa harap ng lahat sa pamamagitan ng aquavision spell. Labis na natuwa at nasiyahan sina Woolrich at ang Grand Elder sa magandang kapaligiran, tulad ng isang malayang patio at mga sumasayaw na crane. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Severin dahil alam niyang nasa mabuting kamay ang iba. Tumanggo siya kay Amethyst at ngumiti. Salamat, Amethyst. Alam ni Severin na ang isang Supreme Paragon tulad ng Great Elder at iba pa ay maaaring manatili sa isang eksklusibong tahanan dahil ang mga pangunahing disipulo ay nararapat lamang sa kanya. Iniabot ni Amethyst ang token ng isla nang makita niya ang kasiyahan ni Severin. Matapos matanggap ang token, tumanggo si Severin kay Amethyst, pagkatapos ay humarap kay Woolrich at sa iba pa sa likuran niya, na sinasabi. Tingnan natin ang lumulutang na isla ngayon. Plano ni Severin na patahanan muna si Woolrich at ang iba pa bago bumalik upang magtanim sa lihim na kaharian. Sina Miles at Daniela, na hindi pa nakakabalik sa kanilang katinoan, ay tumanggo ng walang ekspresyon. Hindi nila inaasahan na si Severin ay biglang magiging isang senior na kahit ang pinuno ng sekta ay kailangang igalang siya. Ang biglaang pagbabago ay nag-iwan kay Daniela at sa iba pa na tulala, at sumunod sila upang bisitahin ang tirahan sa lumulutang na isla. Pagkalipas ng ilang araw, pinangunahan ni Severin sina Diane at ang mga babae na inayos ang kanilang bagong tahanan sa Cave Heaven. Tumanggo siya sa kasiyahan pagkatapos magtayo ng isang depensibong pormasayon. Pagkatapos niyang umalis sa malaking bulwagan ng sekta, pinaupo niya sina Woolrich at ang iba pa bago bumalik sa lihim na kaharian. Pagkalipas ng ilang oras, sa wakas ay natapos niya ang pag-aayos ng kanyang patio sa Cave Heaven. Ang lihim na kaharian na ito ay napakalaki. Pinili ni Severin ang isang bundok na may masaganang espiritual na enerhiya bilang kanyang tirahan upang mapadali ang kanyang paglilinang. Sa pagtingin sa kanyang bagong tahanan, ang mukha ni Diane ay puno ng pananabik para sa hinaharap. Ngumiti siya at sinabing, mula ngayon, lahat tayo ay maglilinang sa sagradong lupain. Tunay ngang naiiba ang Middlebridge sa ibang mga lugar. Pakiramdam ko ang antas ng espiritual na enerhiya ay 10 beses na mas mataas kaysa sa labas. Sa ganitong kapaligiran, pakiramdam ko ay makakamit ko ang level 8 Supreme Saint sa lalong madaling panahon. Nagpatuloy si Gilda. Tumingin ang sina Sheila at Sofia sa pormasayon na nakapalibot sa tuktok at ngumiti sa isa't isa ng may buong kagalakan sa kanilang mga mukha. Maging si Celine ay ikan-iling ang kanyang ulo at kinausap si Severin ng may kagalakan sa kanyang mukha. Tay, parang gusto ko nang matapos agad. Humagalpak ng tawa si Severin nang marinig niya ang sinabi ni Celine. Katatapos lang ni Celine ng kanyang pag-iisa kamakailan at nakamit ang level 4 Supreme Saint.
Bagamat hindi kasing taas ng kanyang ina ang kanyang cultivation, ang pagkamit ng ganitong cultivation sa edad na 8 ay kakaiba sa Blue Realm. Para sa kaligtasan ni Celine, naglagay si Severin ng mga paghihigpit sa kanya upang maiwasan ang mga tagalabas na makapansin sa kanyang cultivation. Ngayong nasa lihim na kaharian na sila ng sagradong lupain, hindi na kailangang mag-alala si Severin tungkol sa kanyang kaligtasan. Nakuha ng banal na sentido ang mensahe mula kay Amethyst sa token ilang araw na ang nakalipas, hinihiling sa kanya na kunin ang alchemical pill para sa buwang ito. Tiningnan ni Severin si Dayan at ang iba pa, na lahat ay nakangiti, at sinabing, "Pakisamahan mo ang sarili mo sa bagong tahanan natin. Kukunin ko ang mga kagamitan sa pagsasanay para sa buwang ito." May access si Severin sa mga training resources na hindi kayang makuha ng mga ordinaryong disipulo. Maaari niyang hingin kina Amethyst at sa iba pang mga elder ang anumang resources na kailangan niya. Kaya naman, linano ni Severin na kolektahin muna ang mga training resources para sa kanyang mga kamag-anak at para sa kanyang sarili. Pagkatapos magpaalam, kinuha niya ang token para sa Secret Realm at naglabas ng Enchanted Light papunta rito. Pagkatapos, naglaho siya sa loob ng punit na kawalan. Pagkatapos umalis sa Secret Realm, sinunod ni Severin ang gabay sa token at lumipad patungo sa Hall of General Affairs sa Third Mountain. Si Heath ang namamahala sa Third Mountain, isa siyang eksperto sa alchemy. Naroon si Severin para kolektahin ang mga training resources para kay Dayan at sa iba pa, kabilang ang mga alchemical pills. Kasunod ng gabay, sa wakas ay nakarating si Severin sa harap ng Third Mountain. Matapos magtanong sa ilang disipulo, sa wakas ay natagpuan niya ang lugar para kolektahin ang mga table tasks. 12 ng mga disipulo ang nakapila sa unahan, nakahanap si Severin ng bakanteng lugar at tahimik na umupo nang nakakross ang mga binti at naghintay. Habang naghihintay, napansin ni Severin na parami ng parami ang mga disipulo na dumarating mula sa mga nakapalibot na lugar. Nang malapit na niyang ipikit ang kanyang mga mata at magpahinga, biglang may narinig na malakas na sigawan mula sa mga disipulo sa plaza. "Tingnan mo, si Francis at ang iba pang mga pangunahing disipulo. Hindi ko inaasahan na nandito sila para personal na kunin ang mga tableta." Iminulat ni Severin ang kanyang mga mata, at nakita niya ang ilang mga liwanag ng bahaghari na papalapit sa plaza ng First Mountain mula sa malayo. Ang maliit na grupo ay pinangunahan ng isang gwapong binata na nakasuot ng simpleng berdeng roba, na may kumikinang na liwanag mula sa langit sa kanyang balat, na nagbibigay sa kanya ng isang pambihirang anyo. Siya si Francis. 2 lalaki at isang babae ang nasa tabi, bawat isa sa kanila ay naglalabas ng aura ng Level 6 Paragon o Level 7 Paragon. Ang unang tao sa likod ni Francis ay isang binata na mukhang isang maharlika na nasa edad 20, na may gwapong mukha at titig na parang espada. Habang ang isa pang lalaki, siya ay matangkad at matipuno, parang isang matayog na tore, na nagbibigay ng napakalaking pakiramdam ng pananakot. Para naman sa huling babae, siya ay nakasuot ng puting roba, na may magandang mukha. Ang kanyang anyo ay namumukod-tangi. Siya ay parang isang ligaw na rosas, kaakit-akit ngunit hindi maamo. Ang pagdating ng 4 na pangunahing disipulo ay nagdulot ng kaguluhan sa plaza. Si Francis ang naglalakad sa unahan. Nabalitaan kung sinusubukan niyang makamit ang Level 7 Paragon simula nang bumalik siya mula sa Starry Sky Battle Space. Ang pangalawa ay si Kenny Foster, isang nangungunang disipulo sa ilalim ng Second Elder. Kilala siya sa kanyang talento sa paggamit ng espada, at maging ang pinuno ng sekta ay mataas ang pagtingin sa kanya. Ang nasa likod ay si Alan Turing. Nililinang niya ang Warlord Constitution mula sa Grundy Uno Scripture. Mayroon siyang napakalakas na pisikal na katawan. May mga bali-balita na minsan na niyang napatay ang isang dragon na nasa antas ng Paragon gamit ang sarili niyang mga kamay. At si Leo Weston ay tunay na nangungunang diwata ng Grundy Uno Sacred Land. Siya ay may marangal na ugali at kasing ganda ng bulaklak ng lotus. Sinasabing siya ay mahusay sa alchemy at mga porma sayon. Isa sa mga elder, si Jason Brown, ay pinupuri siya. Dapat ay mapili na natin ang ating saintman ngayong taon, hindi ba? Tuwang-tuwa ang mga disipulo nang pag-usapan nila ang saintman ng Grundy Uno Sacred Land.
Mahinahong nag-usap ang ilang mga disipulo na bumalik mula sa Starry Sky Battlespace. Sino ang nakakaalam? Nabalitaan kong may isang disipulo mula sa Grundy Uno sect na nakakuha ng immortal na kapalaran sa Starry Sky Battlespace, maaaring mas malaki ang tsansa ni Severin na mapili bilang Saint Man. Kumalat na sa buong Blue Realm ang balitang nakuha ni Severin ang immortal na kapalaran. Lalo na ang insidente kung saan sinubukan ni Gresham na makuha ang True Immortal Essence ngunit nauwi sa pagkawala ng pagkakataon kay Severin. Dahil dito, nawala ng kredibilidad si Gresham. Oo, narinig ko yan. Galit na galit si Gresham nang bumalik siya sa Primordial Sacred Land. Pinatamaan pa niya si Severin, at inalok ng mga 9th grade na halamang gamot bilang gantimpala. Pumunta pa nga ang mga elder sa South Sky dahil dito. Pero ilang araw na ang nakalipas, bakit hindi pa rin sumisilip ang senior? Lumungkot ang mukha ng apat na pangunahing disipulo nang marinig nila ang iba na nag-uusap tungkol kay Severin. Medyo nag-aalala silang lahat kay Severin. Lalo na si Francis. Nakita niya ang lakas ni Severin sa Starry Sky Battlespace. Gamit lamang ang kapangyarihan ng Level 4 Paragon, kaya niyang patayin si Damian bilang isang Level 4 Paragon, at harapin pa si Drake nang walang takot. Narinig na nila ang balita tungkol sa pagdating ni Severin sa sagradong lupain. Hindi naman ganoon kasama para kay Francis. Kilala niya si Severin at nakipag-ugnayan na siya rito. Ngunit medyo nakaramdam ng puot sina Kenny, Alan, at Leah kay Severin. Napakalakas ni Severin at nakuha na niya ang immortal na kapalaran, mas malaki ang tsansa niyang maging Saint Man kaysa sa kanila. Ayon sa karaniwang kaayusan, ang Saint Man ay dapat na mapili sa apat na pangunahing disipulo. Hindi ganoon kalaki ang agwat sa pagitan nila ni Francis at maaari pa rin silang maghabol. Ngunit biglang lumitaw ang isang kababalaghan. Paano sila hindi makakaramdam ng panganib? Nakita ni Severin ang mga ekspresyon ng mga pangunahing disipulo, at tahimik siyang naghintay. Maaaring gusto niya sanang maging Saint Man dati, ngunit nang maging disipulo ni Adrian, wala na siyang pakialam sa mga ganoong bagay. Total, mayroon na siyang kung ano ang maaaring makuha ng isang Saint Man ngayon. Bukod dito, lumipat na rin siya sa lihim na kaharian ng sekta upang linangin. Mas maginhawa at marangal pa ito kaysa sa pagiging Saint Man. Kahit na kailangan pa rin siyang tawagin ng Saint Man na Master Grand Uncle. Sa makatuwid, hindi interesado si Severin sa posisyon ng Saint Man. Nang lumingon pa siya, tila may naramdaman si Francis at tumangala. Nang makita ni Francis si Severin sa karamihan, dali-dali siyang lumapit. Kailan ka dumating sa sekta, Severin? Masiglang tanong ni Francis. Kaka-rating ko lang. Nakangiting sagot ni Severin. Ilang araw nang nasa sekta si Severin, pero mukhang hindi sinabi ni na Carson at ng iba pa kay Francis ang tungkol sa pagiging disipulo ni Adrian. May katuturan naman iyon. Hindi naman talaga ikakalat ng mga elder na tulad ni Carson ang ganitong balita. Total, medyo nakakahiya para sa kanila bilang mga elder sa sekta na tawagin si Severin na kanilang Uncle Master. Kaya, hindi nila ito isa sa publiko. Kasabay nito, tumangala ang mga nakapalibot na disipulo nang malaman nila ang pagkakakilanlan ni Severin. Wow, si Severin yan, di ba? Hindi nakakapagtaka na siya ay pinaburan ng immortal na kapalaran. Mukha siyang napaka-Diyos, parang isang immortal na bumaba sa kaharian ng mga mortal. Si Kenny, na nakadamit na parang isang iskolar, ay sumulyap kay Severin at ngumisi. Kaya ikaw si Severin. Naramdaman ni Severin ang puot at paghamak mula kay Kenny, bahagyang kumunot ang noo niya at magsasalita na sana. Sa sandaling iyon, malamig na tumawa si Alan. Puno ng puot ang mga mata niya habang walang pakialam na sinasabi niya. Isang maswerteng batang lalaki lang, wala nang iba. Bagamat nakamit ni Severin ang immortal na kapalaran, narinig niya ang buong proseso nito. Naglaban-laban ang mga Saint Man mula sa iba't ibang sagradong lupain, at sa huli, si Severin ang nakinabang. Hindi kailanman hinangaan ni Alan ang isang taong walang tunay na lakas ngunit nagkataong pinalad. Kung tungkol kay Kenny, hindi siya maaaring maging masaya na biglang magkaroon ng isa pang kakompetensya para sa Saint Man. Tumangala rin si Leah kay Severin.
Bagamat wala siyang sinabi, ramdam pa rin ni Severin ang puot sa malinaw nitong mga mata. Sa sandaling ito, narinig ni Francis ang mga salita mula sa kanyang mga kasamahan. Sinaway niya sila sa mahinang boses. Anong problema ninyo? Kara-rating lang ni Severin sa sekta. At bukod pa riyan, ang pagkakaroon ng mas maraming kakompetensya para sa Saintman ay lalo lamang mag-uudyok sa ating lahat para maging masigasig. Pagkatapos sabihin iyon, lumapit si Francis kay Severin, inakbayan si Severin at sinabing may palakaibigang ngiti. Huwag kang mag-alala, Severin. Mula ngayon, kakampi mo na ako sa sekta. Humagalpak ng tawa si Severin dahil sa sigla ni Francis. Sige. Sumagot siya. Sinubukan ni Francis na gumanap ng sarili at sinabing, halika, hayaan mong dalhin kita sa mga elder at kunin ang iyong mga kagamitan sa pagsasanay. Nakapagdesisyon ka na bang maging kaninong disipulo? Pagkatapos magsalita, pinutol na nina Francis at Severin ang pila at tumungo sa malaking bulwagan. Nang marating nila ang pasukan, sumigaw si Francis mula sa loob. Heath, dalhan mo ako ng alchemical pills para sa aking junior brother. Abala si Heath sa pagsuri ng impormasyon ng mga disipulo. Bilang elder ng Third Mountain at isang 9th grade alchemist ng sekta, siya ang responsable sa pamamahagi ng mga training resources tulad ng mga alchemical pills sa mga core at elite disciples. Pagkababa pa lang niya ng token sa kanyang kamay, bigla niyang narinig ang sigaw ni Francis. Kumunat ang noo ni Heath nang marinig ito. Junior brother. Kailan pa nagkaroon ng junior brother si Francis? Si Francis ay disipulo ni Wallet. Dapat malaman ni Heath kung may kinuha siyang bagong disipulo. Ngunit bago pa makapag-isip pa si Heath, pumasok na si Francis sa bulwagan kasama si Severin. Inakbayan niya si Severin at ngumiti kay Heath. Nandito ka rin pala, Heath. Nagkataon lang. Nang makita ni Heath na ang junior brother na binanggit ni Francis ay si Severin, lubhang nagbago ang kanyang mukha. Kailan pa naging nakababatang kapatid ni Francis si Severin? Natigilan si Heath. Sa sandaling ito, nakita ni Francis ang nagtatakang ekspresyon ni Heath at naisip niyang hindi pa kilala ni Heath si Severin. Kaya, ipinakilala niya ito sa kanya. Si Severin ang nakakuha ng immortal na kapalaran sa Starry Sky Battle Space. Dahil sa talentong iyan, dapat siyang bigyan ng pansin ng sekta. Nagpatuloy si Francis nang nagpatuloy. Maganda ang impresyon niya kay Severin. Total, nagtulungan na sila noon sa Starry Sky Battle Space at nagkaroon ng kaunting relasyon. Nang bumalik siya sa sekta, iniulat ni Francis ang mga ginawa ni Severin sa sekta, umaasang makuha ang atensyon ng sekta. Isa pang dahilan ay umaasa si Francis na patuloy na makikipagtulungan kay Severin at matulungan siyang makipagkompetensya para sa posisyon ng Grande Uno Saintman. Bagamat nakamit ni Severin ang immortal na kapalaran sa Starry Sky Battle Space, wala namang mataas na pag-asa si Francis para sa kinabukasan ni Severin. Malalim ang galit ni Gresham at Drake kay Severin. Lalo na si Gresham, na sinasabing nag-utos ng ilang utos para sa paghabol kay Severin pagkatapos bumalik sa Primordial Sacred Land, upang ilabas ang kanyang galit. Napakahirap makipagkompetensya bilang Saintman matapos makapukaw ng napakaraming kaaway. Nakinig sa walang katapusang pagpapakilala ni Francis, unti-unting nagmukhang kakaiba si Heath, at malamig siyang nagtanong. Sino nga ulit siya? Sabik na si Francis na makipagtulungan muli kay Severin kaya hindi niya narinig ang pagbabago sa tono ni Heath. Ngumiti siya at sinabing, ang aking junior brother. Nandilim ang mukha ni Heath nang marinig ito. Kung maglalakas loob siyang tawagin si Severin bilang kanyang nakababatang kapatid ngayon, hindi ba't maglalakas loob din siyang gawin ang pareho? Pinilit ni Heath na ngumiti at sinabing, Junior brother, ha? Umubo ng mahina si Severin, balak ipaalala kay Francis. Lumingon si Francis at tinanong si Severin. Ayos ka lang ba, Severin? Tila hindi siya maabutan ni Francis. Mabilis na itinaas ni Severin ang kanyang mga kilay at sumenyas na ipaalala kay Francis na tumakbo ng mabilis, kung hindi ay magkakaroon ng mga kahihinatnan. Tila, medyo galit si Heath. Ngunit ang kanyang paalala ay parang pagkindat sa isang bulag at walang saysay. Patuloy na kinausap ni Francis si Heath nang nakangiti. Heath,
Agad na ngumisi si Heath at pinutol ang mga sinasabi ni Francis. Hindi talaga ako maglalakas loob na maging elder sa iyo. Walang magawang tiningnan ni Severin si Francis. Ramdam niya ang galit na nagmumula kay Heath. Pagkasabi ni Heath, sandaling huminto ito at saka ngumisi. At saka, paano mo nagawang kausapin ng ganyan ang iyong Master Grand Uncle? Master Grand Uncle. Naguluhan si Francis. Isa pa, kailan pa naging Master Grand Uncle ang isang tao sa sekta? Nang sandaling naguguluhan si Francis, bigla siyang natauhan. Itinuro niya si Severin ng may gulat na ekspresyon. Ibig mong sabihin. Ang ibig mong sabihin ay isang Master Grand Uncle si Severin. Nang inag sa gulat ang boses ni Francis. Nakita ito ni Heath at napangiti. Kung hindi, tinanggap siya bilang disipulo ni Adrian noong araw na sumali siya sa sekta. Ano? Adrian. Hindi napigilan ni Francis ang mapasigaw sa gulat at hindi makapaniwalang balita. Bilang pangunahing disipulo ng sekta, alam ni Francis kung sino si Adrian. Siya ang master ni Amethyst. Isa siyang napakahusay na eksperto sa Blue Realm libu-libong taon na ang nakalilipas, at siya rin ang pundasyon ng Grandi Uno Sacred Land. Simula nang sumali siya sa sekta, si Francis ang may pinakamaraming narinig tungkol sa mga gawa at tsismis tungkol kay Adrian. Mula noong sumali si Adrian libu-libong taon na ang nakalilipas hanggang sa muling pagbuhay ng sekta, pinangunahan niya ang Grandi Uno Sacred Land pabalik sa tamang landas at kalaunan ay naging isa sa 9 Great Sacred Land. Ito ang naglatag ng pundasyon para sa kasalukuyang kasaganaan ng Grandi Uno Sacred Land. Bilang isang tunay na disipulo, lubos na hinangaan ni Francis ang maalamat na elder na ito. Sa kasamaang palad, mula noong 2,000 taon na ang nakalilipas, may mga tsismis na pumasok siya sa pag-iisa upang umakyat sa immortalidad. Sa paglipas ng mga taon, kakaunti ang mga nakakita sa kanya, at may mga tsismis pa nga sa loob ng sekta na maaaring pumanaw na siya. Ngunit sinabi sa kanya ni Heath na ang elder na ito ay hindi pumanaw ngunit lumabas pa sa pag-iisa upang tanggapin si Severin bilang kanyang disipulo. Talagang ikinagulat niya ito. May mga tsismis tungkol sa elder na ito 2,000 taon na ang nakalilipas, na nagsasabing nakamit na niya ang kalahating immortalidad. Kung hindi siya pumanaw, malamang na umabot na sa hindi maisip na antas ang lakas niya ngayon. Dahil naging disipulo na siya ng elder na ito, kahit ang pinuno ng sekta ay kinailangang tretuhin siya ng may paggalang, at kinailangan siyang tawagin ni Heath at ng iba pa na Uncle Master. Sa sandaling ito, biglang napagtanto ni Francis kung bakit kakaiba ang itsura ni Heath nang makita niyang nilalapitan ni Francis si Severin kanina. Namutla ang mukha ni Francis, at lumabas ang malamig na pawis sa noo niya. Ikaw. Nagbibiro ka lang, di ba? Sa tingin mo ba nagbibiro ako? Ngumiti ng mapang-uyam si Heath, at naging malungkot ang kanyang mukha. Napaatras ng ilang hakbang si Francis at halos mapaupo sa lupa. Tapos na, naisip ni Francis. Kung alam lang ni Wallet na nakikipagbiroan siya kay Severin, malamang mababaliw siya. Bahagyang ngumiti si Severin nang makitang natatakot si Francis. Sabi niya kay Heath, "Sige na, Heath, huwag mo siyang takutin." Lamambat ang ekspresyon ni Heath nang marinig niya mula kay Severin, at humarap siya kay Francis nang may matigas na tingin. Pagkatapos, humarap siya kay Severin nang may mapang-akit ng ngiti at sinabing, "Nandito ka na pala, Severin. Maaari mo sanang sinabihan ako ng maaga noong pumunta ka sa Third Mountain. Pumunta lang ako para kumuha ng mga kagamitan para sa pagsasanay." Magaan na tugon ni Severin. "Nako. Dapat pala sinabihan mo ako, at sana may nagpadala na ako para ihatid sila sa bahay mo. Bakit ka pa pumunta ng personal?" Nagpakita si Heath ng isang kaaya-ayang ngiti, at ang kanyang tono ay lubos na magalang at magalang. Si Francis, natulala, ay unti-unting bumalik sa kanyang katinoan sa sandaling ito. Ang kanyang mukha ay puno ng kawalan ng paniniwala habang lumulunok ng malalim, nakatingin kay Severin na parang nakakita ng multo. Hindi maintindihan ni Francis kung paano naging Master Grand Uncle si Severin sa isang kisap mata. Ngunit hindi pinansin ni Severin ang mga pagdududa ni Francis. Kinuha niya ang mga identity token ni Dayan at ng iba pa, at sinabi kay Heath,
Pumunta ako rito pangunahin para mangolekta ng mga kagamitan sa pagsasanay para sa mga kababaihan. Simula nang maging disipulo ni Adrian si Severin, binigyan niya ito ng 2 bote ng mga 7th grade at 8th grade alchemical pills, kaya hindi gaanong kailangan ni Severin ang mga alchemical pills sa kasalukuyan. Pagkatapos ng pag-uusap, tumango si Heath. Naglagay siya ng isang mahiwagang liwanag sa mga token, at dahan-daang ikinumpas ang kanyang kamay patungo sa kawalan. Ilang mga 7th grade alchemical pills na naglalabas ng mayamang espiritual na enerhiya ang agad na inilagay sa mga bote ng porselana. Matapos gawin ang lahat ng ito, magalang na iniabot ni Heath ang mga bote kay Severin at sinabing, "Nandito na ang mga alchemical pills para sa mga babae." Tumango si Severin, saka tinapik ang balikat ni Heath at magalang na sinabing, "Salamat. Hindi na kita guguluhin para maipagpatuloy mo ang trabaho mo. Aalis na muna ako sa ngayon." Pagkatapos, ibinaling ni Severin ang kanyang ulo para tingnan si Francis, na bumalik na sa kanyang katinoan. Ngumiti siya at sinabing, "Ahem, aalis muna ako, Francis. Mag-usap tayo sa susunod." Pagkatapos noon, lumabas siya ng malaking bulwagan at pumailang lang sa kalangitan. Matapos tuluyang makaalis si Severin, gulat na bulalas ni Francis. "Hindi ba dapat pinaalalahanan mo ako kanina, Heath? Ha? Hindi ba't junior brother mo siya? Bakit hindi mo itinanong sa kanya?" Naiinip na sagot ni Heath. "Bigyan mo ba ako ng paalala?" Ilang araw na ang nakalipas, nang tanggapin ni Adrian si Severin bilang disipulo, maging si Amethyst at ang 5 Great Elder ay natigilan sandali. Nagtatalo pa rin sila kung sino ang magiging master ni Severin sa simula. Ngunit sa huli, si Severin ay naging kanilang uncle master sa isang kisap mata. Bagamat mabilis nilang tinanggap ang katotohanan, wala silang inanunsyo. Kailangan nilang pangalagaan ang kanilang reputasyon bilang isang Supreme Paragon sa Blue Realm, at isa sa publiko lamang ito kapag nakamit na ni Severin ang Royal Paragon. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Heath na personal na darating si Severin upang kumuha ng mga alchemical pills, at pagkatapos ay makakasalubong niya si Francis. "Alam ng buong sekta na kailangan kong tawagin ang isang binata bilang aking uncle master," naisip ni Heath. Nang marinig ang mga sinabi ni Heath, nakaramdam ng hiya si Francis, at napangiti ng alanganin. Samantala, nagulat ang mga disipulo sa labas ng malaking bulwagan nang malaman nilang si Severin ay naging kanilang master grand-uncle. Nako! Naging master grand-uncle si Severin. Nagawa niya talagang maging disipulo ni Adrian. Hindi ba't tumigil si Adrian sa pagkuha ng mga disipulo libu-libong taon na ang nakalilipas? Hindi tumatanggap si Adrian ng mga disipulong tulad natin na may mga ordinaryong talento. Si Severin ay pinaburan ng swerte at nakamit ang immortal na kapalaran. Wow! Akala namin walang gumagalaw sa sekta ng napakatagal, at akala namin ay hindi pa nga pumapasok si Severin sa sekta. Lumalabas na naging disipulo na siya ni Adrian. Nako! Tatawagan pa talaga ng matandang yun na Uns Master ang binata. Ang buong plaza ng lugar ay agad na napuno ng mga alon ng kaguluhan. Nagulat din si Kenny gaya ni Francis nang marinig niya ang balita. Nakaramdam siya ng matinding pagkabigla. Pinunasan ni Kenny ang malamig na pawis sa kanyang noo, palihim na nadarama ang swerte. Nako! Buti na lang at hindi ko binasto si Severin kanina. Alam ni Kenny kung sino si Adrian. Nakapatay na siya ng 3 dynamo ng iisang kaharian 3,000 taon na ang nakalilipas noong siya ay isang level 9 Supreme Paragon, tinalo ang lahat ng Supreme Lords at Dynamo sa buong sagradong lupain ng Blue Realm, na nag-iiwan sa kanila na hingal na hingal. 2 o 3,000 taon na ang nakalipas, at tinansya niya na ang cultivation ni Adrian ay malamang na hindi nalalayo sa pag-akyat sa immortalidad. Sa pag-alalay ni Adrian, halos ligtas para kay Severin sa sagradong lupain. Iba kay Kenny, namutla ang mukha ni Alan. Pakiramdam niya ay nasa isang libing siya, bumubulong. Paano ito posible? Hindi nakalimutan ni Alan na kanina lang, kinutya niya si Severin dahil sa pagiging mapalad. At ngayon, isa na siyang master grand-uncle na iginagalang kahit ng mga elder ng sekta. Kung mag-iimbestiga ang kanyang master,
pakiramdam ni Alan ay maaaring itapon siya sa Purgatory Cliff para sa pagmumuni-muni. Lalo na ang pakikipaglaban para sa posisyon ng Saint Man. Namutla ng husto ang kanyang mukha, at nanginginig ang buong katawan niya. Sa kabilang banda, nagulat din si Leah, kumikinang ang kanyang mga mata sa kakaibang liwanag. Samantala, hindi alam ni Severin ang pagkamangha ng mga disipulo dahil sa kanyang pagkakakilanlan. Bumalik siya sa lihim na kaharian pagkatapos umalis sa ikatlong bundok at mabilis na bumalik sa Cave Heaven. Malawak ang Cave Heaven, parang isang maliit na mundo. Ang tirahan na itinayo ni Severin ay matatagpuan sa isang burol na tinatawag na Enchanted Peak. Ikinumpas ni Severin ang kanyang kamay upang buksan ang porma sayon pagdating niya sa harap ng Enchanted Peak. Pagbalik sa looban, ibinigay niya ang mga alchemical pills kay Diane at sa iba pa, at pagkatapos masiyahan sa isang sandali ng pagsasama-sama ng pamilya kasama ang pamilya, pumasok si Severin sa cultivation room. Naupo siya nang nakakross ang binti sa unan sa silid ng paglilinang, at kinuha ang Grundy Uno scripture mula sa singsing na ibinigay ni Adrian kanina. Itinabi niya ang plaque ng jade malapit sa kanyang noo, at agad na bumaha sa kanyang isipan ang napakaraming impormasyon. Pagkaraan ng mahabang panahon, dahan-daang iminulat ni Severin ang kanyang mga mata at sinabing, "Ito nga ang pinakamahusay na pamamaraan ng sagradong lupain. Hindi ito mas mahina kaysa sa banal na Supreme Oneness Scripture na iniwan ng Old Waco. Sa kasamaang palad, nalinang ko na ang Supreme Oneness Scripture. Sayang lang ang oras kung lilipat ako sa pamamaraang ito ngayon." Umiling si Severin at itinago ang Grundy Uno scripture. Plano niyang ibigay ang teknik na ito sa kanyang mga asawa kung nakamit na nila ang Paragon level. Gayunpaman, ang banal na pamamaraan ay maaaring linangin. Mahinang bulong ni Severin. Mayroong isang disenteng banal na pamamaraan sa banal na kasulatan, ang Dharma Energy. Ang pinaikling Dharma ay maihahambing sa araw, buwan, at mga bituin kapag na-master na ang pamamaraan. Ang Dharma Energy. Matapos magnilay-nilay ng ilang beses, nagpasya si Severin na linangin muna ang banal na pamamaraan na ito. Ayon sa ng Grundy Uno scripture, kapag na-master na ang banal na teknik na ito, hindi lamang nito maa-absorb ang araw at ang asensya ng buwan upang sanayin ang pangangatawan ng Dharma, maaari rin itong patatagin ang katawan at palakasin ang kaluluwa, at pinuhin ang espiritu ng purong araw. Ngunit syempre, makakamit lamang ito pagkatapos ma-master ang Dharma Energy, kung saan maaaring gawing tubig ang kulog, at ang mga kamao ay maaaring basagin ang kawalan, na ginagawang immortal ang espiritu kahit sa kamatayan. Sa isang kisap mata, ang espiritual na kapangyarihan ni Severin ay nagsimulang mabilis na kumalat, at mabangis niyang pinakawalan ang ilang espiritual na bakas, kasunod ng gabay ng banal na teknik sa banal na kasulatan. Sa pagpapala ng True Immortal Essence, lumalim ang pag-unawa ni Severin sa Sky Soil Theory, na nagbigay daan sa kanya upang linangin ang Dharma Energy sa bilis na higit pa sa mga ordinaryong tao. Isang nakasisilaw na pilak na liwanag ang sumilay mula sa itaas ng kanyang ulo, tulad ng isang maliwanag na buwan, na nagliliwanag sa buong kuweba. Ito ang Lunar Essence. Namangha si Severin. Naramdaman niya ang napakalaking kapangyarihan ng pilosopiya at ang kapangyarihan ng langit at lupa. Ang mayamang kapangyarihan ng langit at lupa, na may halong kakaibang puwersa, ay patuloy na bumabagsak mula sa langit, at mabilis na damapo sa katawan ni Severin, na lalong nagpadalisay sa kanyang espiritual na kapangyarihan. Napakaraming lunar essence. Tila ang banal na pamamaraan ng Dharma Energy na ito ay pambihira. Sa kabila ng kanyang pagkabigla, nakaramdam ng panghihinayang si Severin. Sa kasamaang palad, wala akong oras para linangin ang Grundy Uno scripture sa ngayon. Kung hindi, sa pamamagitan ng dalawang banal na kasulatan, walang duda na tataas ang aking kapangyarihan. Pagkatapos sabihin ito, mabilis na ginamit ni Severin ang kanyang teknik. Habang ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay dumadaloy sa kanyang katawan, isang malakas na puwersa ng pagsipsip ang lumitaw. Ang kapangyarihan ng langit at lupa. Pinuhin mo para sa akin. Kasabay ng isang malakas na sigaw, isang napakalaking puwersa ng pagsipsip ang sumabog mula sa katawan ni Severin, na bumuo ng isang malaking vortex sa itaas ng kanyang ulo sa maikling panahon.
Matapos makapasok ang isang malaking halaga ng lunar essence sa katawan ni Severin, ang kanyang perpektong chaotic constitution ay agad na na-activate, bawat selula ng kanyang katawan ay napuno ng enerhiya ng buwan. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mahiwagang runes ang lumitaw sa balat ni Severin, kumikinang sa banal na liwanag. Ang mga tunog ng pagkalabog ay umalangaw-ngaw sa kanyang katawan, na parang hindi mabilang na mga kulog ang sumasabog, pinupunit ang bawat kalamnan at pagkatapos ay paulit-ulit na binubuo ang mga ito. Dahil sa matinding sakit, pinagdikit ni Severin ang kanyang mga ngipin at same time na pinino ang enerhiya. Nawala sa kanya ang oras. Bigla, si Severin, na kanina pa nakasimangot sa sakit, ay nakarinig ng isang bahagyang malalim na boses na nagmumula sa kanyang katawan. Kasabay nito, isang marahas na aura ang sumabog mula sa kanya, na pinupunit ang nakapalibot na kawalan. Sa isang iglap, ang level 7 Paragon Aura ay patuloy na nakakaapekto sa lahat ng bagay sa paligid niya. Si Severin, na nakaupo nang nakakross ang mga paa sa unan, ay mahigpit na nakapikit at bahagyang nakakunot ang kanyang mga kilay. Ang kanyang mukha ay puno ng magkahalong sakit at pananabik. Ang mahiwagang mga ron sa buong balat niya ay kumikinang na may gininto ang liwanag, nakasisilaw na maliwanag. Ang mga dumadagandong na parang mga tigre at leopardo ay nagmula sa kanyang matipunong katawan. Ang kanyang dugo ay damaloy na parang siksik na mercury, ang lakas ng dugo at enerhiya ay mabilis na tumataas na parang usok, pinupunit ang nagtatanggol na porma sayon ng Enchanted Peak, at tumama sa kalangitan libu-libong milya ang taas. Sa isang iglap, ang araw at buwan sa kalangitan ay sumabog na may makinang na liwanag, na parang sila ay tumatawid sa libu-libong milya ng kalawakan, nagwiwisik ng kanilang sariling liwanag at dalisay na enerhiya. Ang nakapapasong Sun Essence ay pumasok sa katawan ni Severin at ginawang isang piraso ng nasusunog na pulang bakal ang kanyang matipunong katawan. Ang mainit at nakapapasong hininga ay bumulwak at mabilis na kumalat sa nakapalibot na hangin. Sa isang iglap, siya ay sumabog na may nakasisilaw na gininto ang liwanag, na nagmumukhang isang banal na nilalang na lumalabas mula sa kaguluhan. Ang kalagayang ito ay nagpatuloy ng ilang araw. Pagkalipas ng 7 araw, ang mga marka ng ron sa buong katawan niya ay sumibol na may maliwanag na liwanag sa ilalim ng pagsipsip ng sun at lunar essence. Sa ilalim ng liwanag na ito, ang kulay tansong balat ni Severin ay unti-unting nagbago at naging makinis na parang jade, kasing pino at kinis ng bagong balat na itlog. Ang maringal na kapangyarihan ng kanyang dugo at enerhiya ay lumabas mula sa kanyang katawan, at ang malawak na espiritual na enerhiya at kapangyarihan ng langit at lupa ay naghalo at dumaloy sa kanyang mga meridian. Sa sandaling ito, pinagsalikop ni Severin ang kanyang mga kamay at sumigaw. Dharma Energy. Bigyan mo ako ng kapangyarihan. Habang bumababa ang kanyang boses, ang mabangis na aura na nagmumula sa kanyang katawan ay tuluyang hamina. Ang mga marka ng ron ay dahan-daang namatay at lumubog sa ilalim ng kanyang balat. Pagkatapos, isang malinaw na ilusyonaryong figure ang lumitaw at naging Dharma Energy. Ito ay nakatayo ng mataas sa tuktok ng Enchanted Peak na parang isang maliit na burol. Nakita ni Severin ang isang figure sa pamamagitan ng kanyang banal na pandama. Ang ilusyonaryong figure ay halos 30 metro ang taas, na naglalabas ng isang nakakatakot na aura, halos kapareho ni Severin mismo. Tuwang-tuwa si Severin. Sa sandaling ito, biglang nagmulat si Severin ng kanyang mga mata. Kasabay nito, sumunod ang mga mata ng ilusyonaryong figure. Dalawang matutulis na gininto ang sinag ang lumabas mula sa mga mata nito, tumatagos sa kawalan sa daan, binasag ang lahat hanggang maging abo. Ang nakakatakot na aura ay sumasaklaw sa isang lugar na libu-libong milya. Ang mga gininto ang sinag na ito ay tumagos sa langit at lupa, pinupunit ang kawalan at nilipol ang lahat ng nasa kanilang landas. Habang pinapanood ang nakakatakot na mapanirang kapangyarihan na dulot ng Dharma Energy, tumanggo si Severin sa kasiyahan at agad itong binawi. Naikuyom ni Severin ang kanyang mga kamao habang nararamdaman niya ang lumalakas na kapangyarihan sa kanyang sentro ng enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Pakiramdam niya ay kaya niyang pisikal na makayanan ang mga elite quality spiritual treasures, binabasag ang kawalan sa isang pagtataas lang ng kanyang kamay, at tinahak ang Nine Heavens Gale. Bukod dito,
Ang paglilinang ng Dharma Energy ay nagdulot kay Severin ng hindi inaasahang kagalakan, nakamit niya ang Level 7 Paragon dahil sa Sun at Lunar Essence. Ang Level 7 Paragon ay halos katumbas ng level ng mga Saintmen sa mga sagradong lupain. Ang pag-unlad sa kanyang natamo ay nagpasaya kay Severin. Dahan-dahan siyang tumayo at iginalaw ang kanyang katawan. Sa isang iglap, isang tunog ng kaluskos na parang paputok ang umalangaw-ngaw mula sa kanyang katawan. Nagpakawala siya ng mahinang buntong hininga, at isang buga ng puting hangin ang lumabas mula sa kanyang bibig na parang palaso na lumalabas sa tali, tumatama sa hangin, na nagdulot ng isang marahas na bagyo, na nagwasak sa lupa ng 3 talampakan, na ginagawang mga partikulo ang bluestone floor. Ang nakakatakot na kapangyarihan ay naging dahilan upang mabitak ang espasyo.